Sa video natin ngayon ay bibiyahe tayo mula San Mateo, Rizal hanggang Ilocos Sur at Ilocos Norte. At bibisitahin natin ang mga tourist attraction dito sa Ilocos Sur at Ilocos Norte. Tulad ng Bigan ng Ilocos Sur, Paway Church ng Ilocos Norte, Cape Bojador at White Sand ng Saud Beach. Hindi rin natin pwedeng hindi puntahan ang pinakamahabang tulay dito sa Ilocos Norte, ang Patapat Bridge. Tara, samahan niyo ako puntahan ang Ilocos Sur at Ilocos Norte. Mag-uumpisa nga pala yung biyahe natin dito sa San Mateo, Rizal. At madadaanan natin yung mga lugar ng Pampanga, Pangasinan at La Union. Bibiyahe nga pala tayo mahigit 400 kilometers mula San Mateo hanggang Bigan. 2 AM nga pala tayo nag-umpisa bumiyahe dito sa Barangay Ampid, San Mateo, Rizal. At magpapagas muna tayo dito sa Petron, dito sa San Mateo. CS full tank. Baba ka muna. Sige. 1, 2, Magta-top up kami. Okay lang, meron. Sige. Let's go! ready. Ito Oo. yung pinapakita ko sa'yo yung alam. Ay, itong ba yan? Yan ba yan? Ito yung isang branch ng barbecue-han, nakatawa kami. Lahat ako. Yung branch ng tao sa Paraiso. Let's go! Bigan! Time na. Malayo-layo yung tatahakin natin ngayon. Pero okay lang mo po. Okay lang. Simula tayo sa San Mateo. May get 100 ay 400 kilometer papuntang Bigan. Time check 1:06. Ako. Ha? Oo. 1:06. 1:30 na tayo umalik. 1:06 ay 1 pag alas 2 pala. Mag 1:57 pala yung oras. Hindi ko nakakita. Ano tayo? Makakarating tayo doon mga 10, ganun. Oo, mga 10 ng umaga tayo makakarating doon. Maintain lang tayo sa bilis. Mga apad eh. First time natin pupuntahan tong North. Ngayon lang tayo makakapunta dito pero dandahan lang tayo dahil di natin kabisado yung daan. Mataas ang daan natin. Sakto yung kabit natin ng ilaw. Huwag muna natin gamitin kasi maliwanag pa naman. Mga charger. Ha? Oo. Let's go, Bigan! Lord, gabayan mo po kami. Sana'y makarating kami ng ligtas. Dito tayo tinuro ng mapa natin. Service road ng Valenzuela. At pagkarating nga namin ng crossing na to at U-turn slot, sinigurado ko muna kung saan kami dadaan. Dahil nang pauwi kami galing Dingalan ay dito kami dinaan at dito kami nagkawala-wala. Ito? Ha? Diretso? Yan yung dinaanan ng ano. Oo. Dito tayo, yung dinaanan ni... Metrobin? Oo. Yun, nagkaanohan tayo, nagkakawalaan. Ano be? Ang haba na pala ng ano, ng ginagawang LRT, no? Ang bilis talaga niyan pag natapos. Mga taga rito, no? Grabe. Oh, nasa kalumpit na tayo. Uy.
Ang taas pala dyan. Nasa Kalumpit na tayo. Ang ganda dyan, ano yun dyan? Parang asyenda, ah. Unang first stop nga natin dito sa Jollibee Kalumpit. Ang in-order ko nga lang dyan, budget meal na burger. Para magkalaman lang yung tiyan habang bumabiyahe. Mahirap din kasi pag gutom na gutom ka na habang naghahanap kayo ng mga kainan. At pagkatapos nga namin kumain, agad na kami umalis. First stop over natin sa Kalumpit. Di natin natupad yung alas 6. Alas 4 pa lang, nagutom na. Pero okay lang yan. Mas maganda na yung busog sa nagbibiyahe. Tsaka nag-CR din. Ayos na rin yun. Malamig daw kasi. Parang bata pa rin na dyan. Kaya nga eh. O baka 18 na. 17. Pero diba pag 17, kailangan 17, non-pro. Para siyang sa akin, non-pro. Pero kahit walang kasama yun? Pag non-pro. Pag student, yun. Oo. At pagkarating nga natin ng Arco ng Pampanga, komento muna tayo para magpa-picture dahil first time natin madadaanan ang Arco ng Pampanga. Para may katunayan tayo na nakarating tayo ng Arco ng Pampanga. Talagang palang Kalumpit. Pampanga na tayo. Picture tayo, baby. Nasa Pampanga na tayo. Baba ka, picture tayo. Sige. Yeah. Okay. Okay, 1, 2, 3. Isa pa, 1, 2, 3. Nang pagkaalis nga namin ng Arco ng Pampanga, napansin ko na lagi tayong pinaplasher ng mga nakakasalubong natin, mga sasakyan. At huminto muna kami para ayusin at ibaba yung MDL natin. Hindi rin naman pwede natin patayin dahil sa dilim ng mga dinadaanan nating kalsada. Taas ata. Pababa naman. Paras na, no? Mababa yung isa. Hello. Ito. Yan. Okay. Okay. Ano? Yes. Pwede na. Yes. Nga, pag-hiving. Yun, sakto na, no? Inaayos natin yung ilaw natin. Lagi tayo na-flashing. Nasisilaw sila. Nasisilaw sila. Mataas pala yung low beam natin. Ang layo na natin. Layo
Yan o, Oh, Mexico, barangay. Barangay pala. Wala palang ilaw yung busted pala yung isang letra. Ay, dalawa, no? Isa lang. Yung R. kanina naman ako eh. I love San Juan. Sure. At dito nga, palabas na kami ng Pampanga. Papasukin naman natin ang kahabaan ng Tarlac. At pagkapasok nga namin ng Tarlac, may napansin akong kakaibang amoy. Ito nga yung mga sinusunog na damo at dahon ng mga kahoy. At may mga halo ding plastic. Grabe yung sunog, no? Pangit lang dito yung amoy ng sinusunog. Siguro kung December dito nagpapag, no? May pag. Ayun, welcome vulcanizing. Vulcanizing pala. Ayun. At pagkarating nga namin ng Kapas Tarlac ay dito na kami inabutan ang liwanag. So yun mga pade, nandito na tayo sa Kapas Tarlac. Nabawasan na yung gasolina natin. 1 bar. Pero nasa Kapas na tayo. Medyo malayo-layo na rin yung natin. Dito nga sa Kapas Tarlac ay mga manghaka. Bukod sa lawak ng kalsada, mapapansin mo rin na napakaganda ng kalsada ng Tarlac. Sa Kapas. Grabe yung ano. Kinta lang yung pinakamabilis natin kasi angkas natin ang ating OVR. At di nga nagtagal ay papasukin naman natin ang Tarlac City. Mabuhay! Lungsod ng Tarlac. Dahil sa haba ng biyahe ay nagaya na si Mrs. na mag-CR at magpahinga kahit saglit at magunat-unat ang katawan. Pwede sa BR. Yan o, okay din. Bukas. Pwede yan. At nung nakarecover na ang aming katawan, agad na kami umalis dahil mahaba-haba pa ang aming tatahaking daan mula Tarlac hanggang Bigan. Ayuda. Ay, sa giniliran tayo nun ah. At sa pagdaan nga namin sa parte na to, parte pa rin ng Tarlac, natutuwa ka sa mga kita mo sa paligid at mapapawi din yung pagod mo sa biyahe dahil sa aliwalas ng hangin, lawak ng mga palayan, ganda ng mga puno at hindi na rin natin napansin na nasa Paniki Tarlac na tayo. Welcome to Paniki Tarlac. Dito naman sa parteng to ay mga bakahan naman ang makikita mo sa paligid mo at hindi pa rin mawawala yung mga puno at mga palayan. At bigla ko rin naisip paano kung dito ako nakatira. Hindi ka siguro magugutom dito sa lugar na to kung masipag ka lang magtanim ng palay. Ang daming bakahan dito. Puro mga baka, dami. Ito sa kabila. Dito, open deli. Oh, 5 hours pa and 30 minutes. Alas 12. Expected arrival. So yun mga pade. Nasa San Miguel, Tarlac na tayo. Time check, alas 7. Ay mag-aalas 7. Hindi ko makita yung oras. Pero mag-aalas 7 na. 6:40 siguro. San Miguel, Tarlac na tayo. Dahan-dahan lang kasi tayo kasi may kasama tayong OBR.
Hindi tayo nagmamabilis. Mas maganda na rin yun. Kaysa naman mapano pa tayo. So yun lang. Antayin na lang natin mamaya ulit pag pag dating na, pag lagpas natin ng Tarlac, pag Pangasinan na sana. Mababa pa tong kalsadang ating tatahakin. Wow! Yay! Ganda! Ang haba ng kalsada. Sabi, hindi mo maano yung kalsada kung may katapusan na. Parang wala nang katapusan yung kalsada. Haba. Hindi na rin nagtagal ay narating na natin ang Pangasinan. Hindi rin natin namalayan na nasang Pangasinan na tayo dahil hindi pansinin yung arko ng Pangasinan. Sinan na ba eh? Pangasinan. So yun mga paday, nandito na tayo sa Pangasinan. Nababawas sa ating gasolina ay 2 bar na. Nakaka 2 bar na tayo pero nasa Pangasinan pa lang tayo. Medyo malayo-layo pa ating tatakin. Kaya sana umabot yung full tank natin hanggang Bigan. 5 hours. 235 kilometers pa. Expected arrival 12:07. Pangasinan, yung baba parang lahar. No? Parang lahar to ah. Dinaanan ng lahar. Ang haba ng tulay na to ah. Ang haba ng tulay. Taroy ko. At pagkalagpas nga namin ng tulay, agad na kami naghanap ng mga kainan dahil nagugutom na ang ating OBR. At ganun din naman ako dahil mahaba-haba na yung ating biniyahe. At sakto naman ay bigla tayong nakahanap ng mga kainan dito sa Villasis. In order nga pala namin dyan, isang tortang talong at adobong baboy. At pagkatapos nga namin kumain ay nagpahinga muna kami ng konti. At wala na tayong no choice kung hindi magpatuloy sa ating biyahe. At nadaanan natin yung grupo ng Avengers. At wala kami kaalam-alam na malapit na pala kami sa arko ng La Union. Tayo sa talay ng La Union. Nandito na tayo sa tulay ng La Union. La Union. La Union na tayo mga pade. Yung taga Samar napunta na sa dulo ng mapupunta na sa dulo ng Pilipinas. At taga San Mateo, welcome La Union. Tidig. Yun no. La Union. Napuntahan yung La Union. Tapos tayo mga paday, na checkpoint tayo. Hindi ko na-videoan kasi nga nakapatay yung ating camera. Ito na nga pala yung yung papuntang Quezon Road dyan, Dito naman papunta ng La Union. Tapos Bigan, puntang Ilocos.
Yun, Cannon Road yun. Okay nang ina. Sheesh! Yun no. Tapos, dito na tayo sa ano? U-turn, Elon yun. Saan kaya tayo? May U-turn dyan. Hindi ko pa alam kung anong U-turn. Tama siguro yung dinaanan natin. Sige mga pate. Mamaya na lang ulit. Yun no. Nag-uumpisa na yung mga bundok na nadadaanan natin. Dito sa La Union. Diretso na tayo ng coastal. So, diretso na to papuntang Ilocos Sur. 4 hours. Estimated time papuntang Bigan. Bigan lang muna yung unang destination natin. Tapos kinabukasan, punta naman tayo ng Pagudpud, Ilocos Norte. Tapos balik. Wala na tayo ikot doon, kulang tayo sa araw. Okay. Mamaya na lang ulit pag nakarating na tayo ng arko ng Ilocos Sur. So yun mga pade, nandito na tayo sa Agoo. Yan. Nasa Agoo na tayo, malapit na tayo. 3 hours and 47 minutes. Estimated time to arrive 12:37. Palayo ng palayo yung ano natin. Ang daming checkpoint dito sa bandang dito. Ang daming checkpoint sila. Ayan Oplan may checkpoint. 3 checkpoint na yung dinaanan natin. Pero yung dalawa yan, pangatlo. Yung pangalawa at saka pangatlo hindi tayo pinara. Tapos nasa Agoo na tayo. Yung gasolina natin na consume na kalahati na. Nasa Agoo na tayo, kalahati na yung nababawas ng gas natin. Ayan, 3 bar na lang. So yun mga pade, mamaya na lang ulit. Yun, nasa buwang na tayo mga kapadihan. Dyan sa nasa buwang na tayo. Buwang. Buwang ba yun o buang? Bawang. Bawang? Bawang o buang? Hindi ko buwang. So, basta nasa buwang na tayo. Buwang. Kaya sobrang init na ngayon mga pade. Nasa norte na tayo. Time check. Mag-aalas 10, 9:50. Hindi natin makita yung oras, basta mga 9:50 ata Kaya malapit na tayo sa Bigan. 3 hours na lang. Bigan na tayo. Malapit na natin
madaanan yung arko ng Ilocos Sur o Ilocos Sur ba yung nauna o Ilocos Norte. Yun, marapit na natin madaanan yun. Uy, putang ina. 70, dapat sa gilid lang tayo. Sala tayo, sala. Sige, sige, sige. Bilisan natin. Yung takbo lang talaga natin, 80. Yung pinakamabilis, 80, 85. Ay, natumakbo tayo kanina ng ng 90. Kaso yun, open na open space talaga. Open na open talaga siya. Hindi tayo pwede magmabilis kasi sakay natin ang ating OBR. Delikado. Cargo natin to. Para safe yung ating biyahe. So yun, palagpas na tayo ng Buwang. Sunod, Paniki. Ay di, joke. Di ko alam, basta hanap. Woo! Malapit na. Malapit na tayo. Mga kade. Isang taga-Samar ang nakapunta na naman ng dulo ng Pilipinas. Hindi pa ito pinakadulo pero pupuntahan natin yung pinakadulo. Traffic pa. Para sa motor natin XSR 155. Traffic tayo dito sa La Union. Sobrang traffic pala dito. Sa may bandang city nila. Grabe. Sobrang traffic. Ang init pa. Hindi talaga natin yun, wala na. Tagos sa may SM La Union. Sobrang traffic. Pagkalagpas mo ng SM wala na. Putik na yan, sobrang init talaga pag traffic. Ang oras ay 3 oras pa tayong bibiyahe. Kailangan natin magpahinga pag makaano tayo ng lilim. Kaso dito sa La Union walang mga kahoy na malalaki tulad yung mga nadaanan natin doon sa pagpasok pa lang ng La Union. Dito kasi city wala na. Sobrang init sa city nila. So yun, nakalagpas na tayo ng SM La Union. Diretso na ulit yung biyahe natin. Ay. Malapit na tayo. Mga kapade. Nakakalabas na rin tayo ng La Union. Di ko alam kung ilang kilometro pa. 2 oras pa bago tayo makalabas. Ay makarating sa ating pupuntahan. Kaya bilis-bilisan natin ng konti kahit mga 60 yung takbo natin para hindi tayo
Kakarating tayo, hapon na talaga. Tinitin ko nga dating nga namin, alas 9, alas 10. Pero inabot na tayo ng alauna. Traffic na naman dito. Lahat na lang na nadadaanan nating bayan. Traffic. Ewan ko kung anong bayan to. Nakapad eh. Pure Gold. Baknutan. Bayan. Baknutan. Pure Gold, Baknutan. Yan o, Pure Gold, Baknutan. Oo nga, Baknutan. Dami kasing intersection dito, kaya nagta-traffic eh. Ay, nako, ang init na. Pero medyo nabawasan na yung init nung nagpahinga kami. Pahinga muna kami dun sa 7-Eleven sa may hindi ko alam kung anong lugar yun. Sobrang init na kasi. Na-traffic kasi kami sa may SM La Union. Kaya nakakita kami ng pagkalagpas namin ng traffic, nakakita kami ng 7-Eleven. Pahinga muna kami dun. Pawala muna ng kasi sobrang init, baka mag-collapse tayo. Thanks God naman na nawala ulit. Ano na naman tayo. Maganda na naman yung ng katawan natin. Tsaka akin, tinanggal ko yung jacket ko. Mainit. Banggar La Union. Nasa Banggar pa lang tayo, La Union. Grabe, ang haba na ng tinahak nating daan pero nasa La Union pa rin tayo. Ang haba ng La Union. Yung tipong ang tagal mo nang nagdadrive tapos pag nasa La Union pa din. Pero 2 hours na lang papuntang Bigan. Baby. 2 hours na lang papuntang Bigan. Wala dito hanggang Bigan, 2 hours na lang. Ano na rin yun. Grabe oh. Ito na yun. Ilocos na. Malapit ka na. Hay. Malapit na Ilocos. So yun mga panay, nandito na tayo. Malapit na tayo makatawid sa Ilocos. Malapit na to dito yung arko. Ayan o, in good will trust. Pero hindi pa yan yung, ayun, sinasabi ko na nga pa. At dito nga anong nakita ko, ang arko ng Ilocos Sur. Iba ang pakiramdam ko sa aking katawan. Naghahalong tuwa at exciting. Di mo talaga mapigilan. Pag first time mo mapuntahan ang isang lugar na pinapangarap mo mapuntahan. Ayun no, Ilocos Sur oh. Ha? Doon tayo banda? Dito na tayo sa Ilocos. Palipad tayo ng drone. Ayun no. Ha? Hindi. Aray ko. At sa wakas ay nandito na nga tayo sa Ilocos Sur. At hindi na rin natin palalagpasin yan at magpapapicture tayo. Dahil minsan lang natin mapupuntahan ang ganitong kagandang lugar. At magpapalipad din tayo ng drone para makita naman natin yung kabuuan. Ang ganda ng arko ng Ilocos Sur. Nandito na tayo sa Ilocos Norte, Ilocos Sur.
tayo sa Ilocos Sur. Ha? Ano? Hindi, sasabit doon. Sasabit. Sakit. Pagkatapos natin magpa-picture at magpalipad ng drone, umalis na tayo at narating na natin ang Santa Cruz, Ilocos Sur. Narating na rin natin ang Santa Lucia. At pagkalagpas nga namin ng Santa Lucia ay agad na ako naghanap ng gasoline station. Dahil sa Petron lang tayo nagpapagas, dahil tapat tayo sa kanya, hanap natin ang Petron. At doon tayo ulit nagpagas. 2 bar na lang pala nung natira sa ating unang gas. At sa San Mateo pa tayo nagpagas. At nagpapultang ulit tayo dito sa Petron sa halagang 600. Pero hindi binigay sa akin ni Kuya ang sukli. Hinintay pa namin. Kaya pinuntahan ko na dahil tumatagal na. Hindi na. Hindi ko yung ano namin eh. Libo yung pera natin eh. Pagkakuha ko naman ng sukli ay agad na kami umalis dahil inaantok na at pagod na rin ang ating OBR. Pagkalabas nga namin ng highway ay nag-iba na yung takbo ng ating motor. Parang pabilis ng pabilis dahil gusto na namin magpahinga. Dahil sa tagal ng biyahe, hindi na namin masyado na-enjoy ang mga tanawin ng Ilocos Sur. At bigla naman nagpakita mga nagtitinda ng buko sa gilid ng kalsada at napakaganda rin ng lugar. At nagpahinga muna kami at bumili kami ng buko na maiinom. At dito sa lugar na to ang pinakamatagal naming pahinga. At dahil napakaaliwalas ng lugar, napakasarap ng hangin. At kung makikita mo sa likuran ko ay mga taniman ng palay, mais, at tabako. At nang naubos na namin ang buko na aming iniinom, umalis na kami at narating na namin ang Santa Maria, Ilocos Sur. At dito sa parting to ay nasa Coastal Road na tayo. Hindi mo ipagkakaila na napakaganda ng lugar. Gusto ko sana huminto kaso pagod na rin ako sa kakadrive at sa haba ng biyahe natin. Hinayaan ko na lang ang aking mga mata. Tingnan ang dagat, bundok at kalsada para maaliw at mapawi ang pagod at puyat sa ating kagustuhan pumunta ng Ilocos. Nasa kagaragatan na tayo, banda. Night, the stars are bright. Shine. At ano ba naman yung kantang yan? Bakit biglang naging December? Trap. Nandito na tayo sa kabundukan ng Ilocos. Malapit na tayo sa Bigan. Kamarua na. Welcome to Kamarua. Mabilisan natin para mas mabilis tayo makarating.
umahapon na, tsaka nagugutom na rin yung ating OBR. Nagugutom na rin. Kaya bilisan natin. 10 minutes. Sabigan na tayo. At sa wakas mga pade, ito na ang pinakaiintay natin. Marating ang isang iconic na lugar ng Ilocos Sur, ang Bigan. Yung bigan, oh. Bigan. Kaibigan. At syempre, hindi rin natin palalampasin yan na hindi magpa-picture. Kaibigan. Dahil isa yan sa pakay natin kung bakit tayo pumunta dito sa Bigan. Ay. Pagod. Baba ka muna. Mag-picture tayo. Baba ka muna. Mag-picture tayo. Grabe. Mag-picture ka muna. Picture kita dyan, baby. Pagkatapos nga natin mag-picture, papasok na tayo sa Bigan. Dahil doon din tayo nakapagpa-reserve ng matutuluyan. At habang papunta tayo sa ating tutuluyan, dadaanan natin ang pinakasikat na kalye dito sa Bigan at sa buong Pilipinas, ang kalye Crisologo. Alain mo yun, harapan mo yung bigan. So yun mga pade, sa hinaba-haba ng ating biyahe ay nakarating na rin tayo sa ating tutuluyan dito sa Bigan. Dito nga pala tayo magpapahinga sa Hotel Lenda. Mula nga pala dito hanggang sa Kalye Crisologo, 8 to 10 minutes kung lalakarin nyo. Pero dahil magpapahinga muna tayo bago tayo pumunta doon, pinag-usapan namin ni Mrs. na 7 PM na kami pupunta. Dahil sa sobrang pagod ay matutulog muna kami hanggang alas 6. At ibababa muna namin yung mga gamit namin. So yun mga pade, antayin na lang natin mag alas 6. Papapatuloy natin ang video. Pupuntahan natin yung Kalye Crisologo. So yun mga pade, nakapagbihis na kami at nakapagpahinga. Oras na para puntahan yung Kalye Crisologo. 7 PM na nga pala ng gabi. Mas maganda daw kasi pumunta pag gabi sa Kalye Crisologo. Bibigyan mo ng alis yun. Hindi, kaibit yan. So yun mga pade, nandito na tayo sa Kalye Crisologo. Iikutin muna natin hanggang sa plaza.
hindi rin natin palalampasin sumakay sa isang kalesa para mapil naman natin ng buo na nasa Bigan na tayo. Ikaw muna. Kaya tayo lang. Matras. Isa pa. Ako naman. First time nga pala natin sumakay ng isang kalesa. Kaya tuwan-tuwa ako nung nakasakay ako dito. At bigla akong naalala, nung bata pa ako, pag sumasakay kami na tinatawag namin kareta. Yun naman yung naghahakot ng buhangin. 200 pesos nga pala ang bayad sa kalesa. At iikutin nyo na ang buong Bigan. So yun mga paday, naikot na natin ang buong Bigan. Hindi na lang natin pinakita yung buong video kasi masyado nang mahaba. At dito ko na rin tatapusin ang ating part 1 dahil bukas na natin pupuntahan ang Ilocos Norte. Abangan nyo na lang yung part 2 ng ating Ilocos Ride. Norte naman ang ating iikotin. Ako nga pala si Smoke, ang iyong biyahero.